everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, ito pag-usapan natin about dito kay Sherry Shane. So si Sherry Shane po ay naglayas mga kasukay, mga kalingap. So alamin natin bakit nga ba ito lumayas at ano yung kalagayan ni Sherry Shane doon, magiging kalagayan niya doon sa kanyang pinuntahan. So, bago natin simulan yan, huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe. Santos Matubang, Kalingap Prab, at Edna Vlogs. At supportahan po natin Kalingap Edu at ang inyong lingkod, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So, ito alamin po natin mga kasukay, mga kalingap. Naglayas ba itong si Sherry Shane? Tara, panoorin po natin ang video na ito. Siya nga pala, nasa si Sherry Shane? Sa Laguna. Nasa Laguna. Ano man lang siya doon? Kalahating bulan. Nasa Laguna. Nasa si Sherry Shane, ano, Romel? Sa Laguna po, nalulungkot nga po ako at umalis, di po nagpaalam. Ha? Bakit? Anong nangyari? Si mama po kasi ay nag-akyat po sa bundok. Ano nga sa akin, nagtago lang. Sumama naman sa Ano ibig mong sabihin nagtago? Parang tinakasan kayo? tinakasan. Sinakasan po. Hirap ang buhay pag ganyan. Bakit? Bakit kayo na, ano, parang gusto na Sherry Shane maglayas? Parang gano'n? Napapalay. Papalayas? Ay, dito sa isang kapatid ko, sumunod naman. Mga kalahating buwan. Bakit? Hindi na kayo. Sino po nagkuha sa kanya? Yung kapatid ko, Ah, kapatid nyo? anak ko. Oh. Di po siya nagpaalam. Hindi po nagpaalam po ay Pambihira. anong mangyayari po yan doon. Susunduin po namin doon. Mamasahe po kami yun. Sa mga kas... Layo po pati yun, Laguna po yun. Laguna. Yan po kay, malapit ko na. Sa Pakil, Laguna po yun. Pambihira si Sherry Shane. Kaming palayan po yun, makakaranas po siya doon ng mga ang hirap. Yung gutom. Bakit? Magtutulong-tulongin. Mahirap ang ano doon, ang buhay doon, pamumuhay. Mahirap ang buhay doon. Ano po. Tapang po ng namin, tiyain. Hindi po namin pinayagan. Umalis na lang po mag-isa. Po alam mo. Anong ano? So, ayun mga kasukay, mga kalingap, no? Si Sherry Shane pala ay lumayas, no? Walang paalam. So, syempre, mag-aalala sila nanay at saka itong si Romel dahil hindi nila alam kung ano yung kalagayan ni Sherry Shane, no? Baka naman si Sherry Shane ay nainggan yung sumama dahil, syempre, Laguna, baka naisip niya maganda dun sa lugar na yun, di ba? Kaya, ang ginawa niya is umalis siya, hindi siya nagpaalam sa nanay at saka kay Romel, no? Sumama na lang siya basta-basta dun sa tiyahin, mga kasukay, mga kalingap. So, syempre, itong sila Romel ay nag-alala dahil hindi naman nagpaalam, no, nasasama doon. Okay lang sana kung nagpaalam na magbabakasyon muna doon, pero hindi nagpaalam eh. Basta nagtago daw kay nanay tapos may nakakita na sumakay ng jeep. So, talagang gusto niya na magbakasyon siguro or syempre gusto niya ma-experience baka maganda dun sa lugar na yun, di ba? Baka nainganyo lang na sumama kaya hindi na siya nagpaalam kasi alam niya siguro na hindi siya papayagan. Kasi sabi nga ni Romel, yung lugar doon ay mahirap din, no? Yung lugar, baka magutuman pa siya doon. Tapos, okay lang sana kung medyo may yung hindi ka kinakapo sa pagkain, sabi ni Romel is magugutuman siya doon. Tapos, mahirap din yung pinuntahan niya, mga kasukay, mga kalingap. Kaya nag-aalala itong si Romel at dapat talaga may action silang gawin para makabalik itong si Sherry Shane, no, mga kasukay, mga kalingap. So ituloy pa po natin. Hindi naman paninira. Una lang po yan sila masaya. Ako po ang buhay ko. Naranasan mo yung dyan na sitwasyon. Una lang po sila masaya pero ang tatapang po nila. Bakit? Ano bang ano dyan, nung naandyan ka? Parang sinabi mo nung nakarating ka na dyan. Tapos sabi niya, Sabi ko yun nasa Romel, wala kang karapatan magbawal kay Cherry. Hindi ikaw ang mama mo para magbawal, ha? Tapos sabi ng kita ko, subukan mo lang, ipabarangay kita dyan. Alam ni mama mo, yan si Cherry, hindi ikaw masusunod. Tandaan mo, yan.
Hindi naman po nagpaalam kay mama. Alam daw po ni mama. Hindi mo nagpaalam sa akin. Hindi nagpaalam. Tapos ano pa sinabi? Tinakas po ng ate ko ito. Ano pa sabi? Ito, kami nakakatanda sa'yo. Sumunod ka. Kasi ito po. Dito yan, mag-aaral. Lo, Ihiwalay ko sa'yo. Inaalila lang kapatid mo si Tiyo mo dito. Ako ang masusunod. Yan po. sabi ay, Inaalila lang daw po. Yan mga ano po yan. babasahin ko. Dito yan mag-aaral. Hihiwalay ko sa iyo. Inaalila nyo lang kapatid nyo. Si Tiyo, ito, ako yung masusunod. Huwag kang umasta na ikaw ang tatay ha. Pumunta kayo dito, wala kayong magagawa. Kasuhan nyo naman kami ng ibang tao. Hindi kami ibang tao, ano na kami. Walang karapatan dyan. Yung sa akin po, sa isang taong ko pong katitira doon, kumakain po ako nagtatrabaho sa kanila. Pag na ano po, lagi po akong nagkakasugat-sugat po ako, nagkakairip ng kahoy doon. Nakakain pa po kami, pag-iisip-isipan pa po kami. Hindi po namin ikaw nakilala. Tutulong sa amin. So, yun mga kasukay, mga kalingap, no? Narinig natin yung text nung tiyuhin, no? Ni Romel, mga kasukay, mga kalingap. Ito nga si Sherry Shane ay itinakas papunta doon sa Laguna. So, ngayon, sila pa yung minamasama, no? Na sila pa yung magpapabarangay dito kay La Romel. At wag daw umasta na siya yung parang tatay. Siyempre, si Romel, kapatid ni Sherry Shane, tapos yung nanay, nag-aalala sila sa kalagayan. Kasi nga, yung pag-alis ni Sherry Shane ay hindi naman po nila alam. Kaya dapat lang talaga mag-alala sila at gumawa po sila ng aksyon para maibalik dyan si Sherry Shane. Kung nasabi man ni nanay dyan na minsan napalo niya kasi gabi na umuwi itong si Sherry Shane, eh hindi naman siguro laging napapalo, no? Kasi kasalanan din naman ni Sherry Shane na gabi na siya umuwi. Eh napakabata pa niya para umuwi ng ganong oras, 10:30 ng gabi, di ba? So, sa tingin ko, dapat gumawa ng action sila dyan, no? Sila nanay para mabawi nila si Sherry Shane. Kasi sabi nga ni Romel, yung pamilya na yun, sa side ng nanay niya, ay mga matatapang, no? Ganyan yung ugali. So, dapat is, humingi sila ng tulong sa DSWD para makuha itong si Sherry Shane, mga kasukay, mga kalingap. Kasi nag-aaral pa yan, eh. Bakit sila ba yung nagpalaki dito kay Sherry Shane, di ba? Bakit nila hindi nila ibibigay itong si Sherry Shane kahit daw pumunta doon na hindi nila makukuha? Bakit nila ipagdadamot dito sa kapatid ni Sherry Shane, kay Romel at saka kay nanay, di ba, mga kasukay, mga kalingap? So, dapat kapag ganyan, kung hindi ibigay yung si Sherry Shane, ay gumawa po sila ng action para makuha po si Sherry Shane, no, mga kasukay, mga kalingap. Kasi sabi nga ni Romel, doon sa pinuntahan din ni Sherry Shane, ay mahirap din naman. Okay lang sana kung mayaman sila doon, no? At pwede nilang matulungan ito si Sherry Shane, baka mamaya alilain lang doon, di ba? Hindi natin alam, mga kasukay, mga kalingap. Kaya, dapat ang gawin nila nanay ay mag-ipon sila ng pera para mabawi itong si Sherry Shane at makuha nila. Kasi bago magpasukan, dapat makabalik na dyan sa kanila itong si Sherry Shane. So, mga kasukay, mga kalingap. So, nakakapag-alala, no, mga kasukay, mamaya, bakit pinagbabawal nila na mabawi itong si Sherry Shane? Bakit hindi naman sila yung magulang, no? Lang sila, tiyahin, tsuhin, mga kasukay, mga kalingap. So, dapat ito ay maireklamo. At ang nakakaano pa dyan, sila pa yung irereklamo, no, mga kasukay, mga kalingap. Yun ang nakakapagtaka dyan. So, dapat ma-actionan po ito, mga kasukay, mga kalingap. Matulungan itong si nanay at si Romel na mabawi itong si Sherry Shane. So, abangan po natin yan, mga kasukay, mga kalingap. So, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi po natin suportahan Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs. At ang inyong lingkod, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload
na mga reaction video. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!